Aroy, ouch. Naawa ako kay Senator Marcoleta. Nang ginawa niya kasi ito, tila na Raffy Tulfo in action sa Senado. Si Senator Marcoleta. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Panoorin natin ito. Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pinapayagan mo kahit na ilang questions, be fair, Mr. Chair. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, narinig mo ba kung gaano kabigat ang boses ni Senador Marcoleta? Para bang bawat salita niya may kirot, parang may iniinda. Pero teka lang, hindi ba trabaho naman ng bawat isa sa Senado ang magsabi ng totoo at ipaglaban ng tama? Noong huling beses, 2 tanong lang ang naibigay sa kanya kay Senator Raffy Tulfo, pero ngayong pagkakataon parang iba na kahit hindi mo rin masisisi kung magsalita siya ng be fair, Mr. Chair. At habang pinapakinggan mo siya, mapapaisip ka kung ang mga tao na nasa mataas na posisyon ay umaapila ng katarungan, paano pa kaya tayo mga ordinaryong mamamayan? Kung sila mismo ay nakakaranas ng hindi pantay na trato, ano pa kaya ang walang boses? Ganito kasi ang nangyari. Bumanat si Senator Raffy Tulfo kay Senator Marcoleta dahil daw sa hindi nito pagiging fair sa mga bilang ng question na kung siya daw ay 2 question lang, sa ibang mga senador ay mas maraming tanong. Panoorin pa natin ito. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And then, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement, kung nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan natin mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos. At ito ang nakaka-ouch. Kasi kahit anong taas ng posisyon mo, kahit gaano ka katagal sa serbisyo, may mga pagkakataong mararamdaman mo tila na isang tabi ka. At dito lumabas ang galit ni Senator Raffy Tulfo na tila ako ay nanonood ng Raffy Tulfo in action. Tila baga napapakinggan ko ang kanyang boses sa kanyang programa at ito lamang ay sa setup ng Senado. At kung ating mapapansin, makikita natin ang pagpapakumbaba ni Senator Marcoleta. Ngunit totoo naman, sa huli ito ang paalala. Kahit gaano kataas ang ating posisyon, lahat tayo'y naghahangad ng patas na laban. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi ba't may isang nagpapatunay kung ano ang tunay na hustisya at tunay na katarungan? Isang hindi lang basta senador, kundi hari ng lahat, ang ating Panginoon Hesus. Micah 6 verse 8, itinuturo niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng matuwid, umibig ng kagandahang loob at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng iyong Diyos. Dito natin makikita ang tunay na sukatan ng pagiging fair ay hindi lamang sa Kongreso o Senado, hindi lamang sa mga usapan, kundi sa pamumuhay natin araw-araw. Oo, masakit kapag hindi ka pinapakinggan, ngunit mas masakit kung ang boses ng tama at katotohanan ay nananahimik. Therefore, kung gusto natin ng katarungan sa gobyerno, sa komunidad, o kahit sa pamilya, dapat magsimula ito sa pagsunod sa ating Panginoon Hesus. Siya ang naging modelo ng hustisya at sakripisyo. Siya ang nagsabi,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14 verse 6. Kaya nga mga kababayan, bago tayo magtanong kung bakit hindi tayo naririnig ng tao, itanong muna natin, naririnig ba natin ang tinig ng ating Panginoon Hesus? Kung ang sagot ay oo, doon magsisimula ang tunay na hustisya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon Diyos na lahat po ng aming mga hinaing ay napapakinggan po ninyo. Ngunit kadalasan ay hindi po namin napapakinggan ang inyong pong salita. Tulungan niyo po kami Panginoon na sundin ang inyong mga utos dahil binabanggit niyo sa John 14 verse 15, kung ikaw po ay aming iniibig, ay susundin po namin ang iyong mga utos. Tulungan niyo po kami Panginoon magpasakop sa inyong kautusan at sundin ito. At tulungan niyo po kaming laging pakinggan ang iyong boses upang sa ganoon ay makita po namin ang daan patungo sa tunay na kapayapaan. Inyo pong patnubayan ang aming mga leaders at lahat ng mga mamayang Pilipino at lahat ng tao sa mundo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pagdinig ng lahat ng aming mga panalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.